Buenos dias, damas y caballeros. Ibang klaseng politiko rin itong si Bongo, ha? Ang tapang-tapang gumawa ng di umano'y mga katiwalian para sa tatay niya, si former President Rodrigo Roa Duterte, at para sa biological father niya na si Desiderio, kung saan nakakuha sila ng 7 billion na kontrata para sa CLTG Construction na nakapangalan kay Bongo. Pero sabi niya wala daw siyang kinalaman sa operasyon ng kumpanya na ito, pero nakapangalan sa kanya. At allegedly, according to former Senator Antonio Trillanes, it was also through the connection ng mga diskaya kay Bongo na nakakuha sila ng 80 billion na projects, infrastructure projects, mula sa Duterte administration hanggang sa Marcos administration. So, ginawa niya yan lahat on his own, pero ngayon na ipapatawag na siya ng Independent Commission on Infrastructure, yun, nagko-call-a-friend na siya. Nagkuha na siya, parang kindergarten. Gusto niya kasama niya ang mami at daddy niya. At ngayon, may kondisyones pa siya sa ICI na para sumipot siya sa hearing ng ICI, dapat samahan siya ni Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa. Kumbaga, gusto niya siguro si Amy dahil akala niya siguro, nakikita niya siguro na okay, si President Bongbong Marcos ay dinedefensahan ang pinsan niya si Martin Romualdez, kaya hanggang ngayon hindi nakakasuhan si Martin Romualdez. So baka kung kasama ko si Amy Marcos, matatakot rin ang mga taga-ICI na tanungin ako ng mga malalalim or damaging na mga issues dahil kasama ko ang kapatid na presidente na tulad ng binibigay nila proteksyon ng mga Marcoses kay Martin Romualdez, bibigyan rin nila ako ng proteksyon dahil kasama ko si Amy Marcos at kasi gusto rin niya kasama yung tigasin na maingay rin si Bato de la Rosa. Pero this is really stupid kasi I believe hindi naman yan political body, judicial body yan, or yun, quasi-judicial, although kwan lang yan commission, pero it's more judicial in function. So hindi niya kailangan kailangan niya maybe lawyer niya, pero hindi mga political allies niya. So for sure kasi sumulat na itong si Senator Antonio Trillanes, and ipe-play natin yung audio niya mamaya kasi medyo stricto ang DCMM sa copyright. Sumulat na si Trillanes sa ICI para invite ito si Bongo to speak about the start, paano nagsimula yung mga diskaya na kumuha, di ba sabi niya mga diskaya, nagsimula ang windfall ng yaman nila nang eventually naging partner nila si Desiderio Go na tatay ni Bongo, pero actually wala naman makukuha ang tatay kung hindi dahil sa anak. Si Bongo talaga ang gumalaw dyan. Pero ngayon, sabi ni Antonio Trillanes sa post niya, in relation dito sa letter niya sa ICI, sabi niya, I have information that Bongo's camp was already sent feelers to appear before the ICI pero ayaw niyang pumunta unless kasama niya si Amy at Bato para may tiga-abogado sa kanya. Let's keep the pressure on. Dapat imbitahan si Bongo
kasama ang tatay at kapatid niya. Yun. Dapat brother niya ito, at tatay niya si Desiderio. So sabi ni Trillanes, I have information that Bongo's camp was already sent feelers to appear before the ICI, pero ayaw niyang pumunta unless kasama niya sila Aimee at Bato para may tiga-abogado sa kanya. Let's keep the pressure on. Dapat imbitahan si Bongo kasama ang tatay at kapatid. So, unless kasosyo, kaya tulungan natin si Senator Trillanes, i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga officials ng ICI at tuluyan na nilang ma-invite itong si Bongo. Siyempre, kung hindi siya pupunta, mas kwan sa kanya. It will be to his disadvantage dahil ang susunod dyan, pwede na siya kasuhan. So, at sana wag pagbigyan itong request niya kasi unless member itong advisor or partner itong sila Aimee at Bato sa CLTG Construction, I really don't know kung paano matulungan ito except siguro maghuramentado si Bato during the hearing ng ICI, o kaya si Aimee Marcos magsigaw-sigaw rin sa ICI hearing. So kumbaga nakikita natin sa ngayon, tulad ng sinabi natin sa previous vlog, medyo malabo na umappear ito si Bongo sa hearing dahil yun na nga, ang daming kondisyones na nilalagay ito para umappear siya sa hearing. So kuha na natin na let's listen in kay sa latest dito sa interview ni Senator Trillanes ukol sa bagay nito. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Sandro. Opo, kasama po natin si Willie Delgado. Kasamang Willie, kamusta po kayo? Opo. Yun nga sir, ito, well, naging mainit na usapan din nitong mga nakalipas na araw. Ito nga pong nabanggit ninyo na may invitation na sa Independent Commission for Infrastructure itong si Senator Bongo, pero nag-release ng statement itong ICI saying na hindi pa siya naiimbitahan. Pero ano po ba talaga? Ano po ba talagang nangyari? Hindi siya talaga haharap ba? Ano po ba yung mga impormasyon na nakuha niya? Ang tanong kasi, naimbitahan na ba talaga? Kasi may lumalabas na balitang hindi nagpakita hindi sisipot. No? Actually, hindi pa naimbitahan. Pero ngayon pa lang, kasi nag-Holy Week break nga ang ICI. Pero, by the way, this is a pre-recorded vlog, kaya pasensya na, hindi ko muna ma-acknowledge yung mga nag-join sa atin. Kasi busy nga si Bat today. Si Senator Bongo, ano talaga yung tunay? Opo. Doon po sa aking na-post kahapon, ang ginamit ko nga po ay may feelers, meaning pinasabihan siya na malamang iimbitahan siya. Kaso yun na nga, humihingi siya ng mga ilang kondisyon. Yan po ang nakalap kong impormasyon. Kaya nga doon sa message ko, ituloy lang natin yung pressure para... Yung kondisyon na sumama si Bato at si Aimee. Sa panawagan na imbitahin siya ng ICI para patas lang, kasi ang punto ko nga itong mga nangyari ngayon, yung mga iskandalong kinamumuhian ng mga kababayan natin, nagsimula ito nung panahon nila Duterte at si Bongo mismo ang nasa likod ng mga key players dito. Si Bernardo, na ito ang arkitekto nung modus na yan, siya ang nagtalaga noong 2017, at si Diskaya naman, ito yung kapartner nung kanyang tatay na kontratista
At yun ang lumaganap yung kanyang negosyo nung panahon din nila Duterte. Kaya kung gusto natin makita yung ugat nitong problema na to, kailangan ipatawag si Bongo at patawag na rin yung tatay at kapatid niya. Senator, saan po galing yung word na malamang imbitahan siya? Ano po, yun nga ang sinasabi natin, mananawagan tayo para imbitahan ng ICI para lang makita nila kung saan nagugat ito. Kasi pinatawag na nila lahat, yung iba't ibang senador, mga congressman. At ito naman, nagbigay naman ako sa kanila. Binigyan ko ng kopya yung ICI nung complaint na final ko. Kailangan din marinig nila mismo yung paliwanag ni Bongo. Bakit nakakuha ng 200 na kontrata yung tatay at kapatid niya nung panahon nila? Nagsimula pa nung mayor, tapos nung panahon ni Duterte. Na alam naman natin na as special assistant to the president, talagang halos anak pa nga ang trato ni Duterte kay Bongo. Tapos ang total po nito ay 7 billion pesos. Krimen po yan, maliwanag po yan sa ating batas na bawal magkaroon ng kontrata ang iyong kamag-anak sa nasasakupan mo sa gobyerno. Senator, maiba lang ako dahil dito po sa pinag-uusapan ito, kayo personal ang naghain ng reklamo or request sa ICI na imbestigahan itong si Senator Bongo at saka ilang mga kasabwat niya doon sa ilang mga projects. Iba to doon sa iniimbestigahan ng ICI. Paano po ba yung sistema diyan? Halimbawa, katulad niyan, kayo personal kayo naghain ng information sa ICI. Binibigyan ba yan ng kopya o kayo din mismo bibigyan ng kopya kung ano bang magiging tugon ng ICI doon? Iimbitahan ba siya or i-update kayo doon sa reklamong ipinasa ninyo sa ICI? Paano ba 'yon? Liliwanagin ko lang po na hindi po iba itong sinampa ko ng kaso sa ombudsman at yung iniimbestigahan ng ICI. Okay. Lapat na lapat po yan. Kasi ang pangalan nga nila, Independent Commission on Infrastructure. So infrastructure in general, flood control man, mga road widening, mga bridges, mga substandard, lahat-lahat, mga ghost projects. Meron po yan doon sa mga ebidensya na ibinigay ko. May 400 million pesos worth na flood control projects din yung kapatid ni Bongo noong 2023 to 2024. So, pasok na pasok dito sa iniimbestigahan. At hindi lang yan, yung iba't iba pang modus, iba't ibang ginagawa nila, yung pag-joint venture para ma-circumvent yung batas na kasi hindi qualified yung tatay ni Bongo at yung kapatid niya bilang contractor, pero iniikutan nila yon by having joint venture contracts with companies like the Discayas. Itong Discaya, meron silang 5 kontrata, 900 million yan. Kaya hindi po iba ito. Itong ang ginawa ko, tulong na sa kanila para makita nila kung saan ito nagsimula. Diba? So kumbaga susug na yan dun sa mga kasong iniimbestigahan ngayon ng ICI. Opo, lapat na lapat po ito. Tapos ito, hindi na tayo naghahanap pa ng kumbaga testigo na sasabi na ang nasa likod ng kontraktor na ito na Discaya ay si ganito. Ito hindi na, kasi alam mo na yung tatay mismo ni Bongo. So, mas madali. At inamin niya ni Bongo sa Senate, inamin niya yan. Na may project nga ang mga Discaya sa pamilya niya, pero wala daw siya kinalaman dito. Tapos ano ho ito dokumentado, pirmado ng tatay at kapatid niya. 200 contracts po ito At bawat isang kontratang pinirmahan nila ay violation sa batas. Kasi ito po nakalagay, kasi sinasabi ni Bongo na wala naman hindi ko naman inimpluwensyahan yan, wala naman akong kinalaman sa negosyo ng tatay at kapatid niya. Pero ang nakalagay po sa batas, bawal makipagkontrata ang kamag-anak mo hanggang 4th degree of consanguinity and affinity. Tapos, yung personal financial interest ng public officer is presumed. Meaning,
itong sinampa ko na to, hindi ako ang magpo-prove na nag-intervene siya o nag-impluwensya siya. Kung hindi siya ang magpo-prove kung na hindi niya inimpluwensyahan at hindi siya nag-intervene. Yun ang problema niya kasi bago nagpresidente si Duterte, wala ni isang kontrata na pang-national yung tatay at kapatid niya. Pero nung naupo sila, mahigit 100 po yung nakuha nilang kontrata. So maliwanag. Magkakaroon ba kayo ng pagkakataong malaman kung talagang may imbitahan? Okay. Itong reporter na ito, tanong na tanong doon sa procedural. Importante yung content kung bakit imbitahin. So tama rin naman si Trillanes. Related talaga ito. Kahit sabihin natin na sa ngayon, although ang dami rin talagang, sabi ko sa inyo, sa Zamboanga lang, tatatlo abandoned malasakit center si Bongo. Isa ngayon pinatagbo na dahil napunta na sa atensyon ng nabisto na ng national media. Although sa una tayo ang nag-vlog niyan. Pagkatapos na pick up na ng ibang mga national media outlet. So kahit palagay natin, wala yan mga yan. Although dapat i-pursue pang investigasyon dyan. Dito lang tayo mag-stick muna sa 7 billion project ng pamilya ni Bongo. So dito pa lang, sabit na kasi mukha dito nagsimula yung lahat ng criminal deals sa infrastructure ng mga Diskaya. Hanggang umabot na sila sa sitwasyon na nagkakuha sila ng 80 billion na project. Nagsimula dito lahat kumbaga this is the origin, this is the source sa lahat ng mga katiwalian dyan sa flood control project. Kumbaga dati naman ang substandard at yun lang gumagamit ang palakasan ni Bongo para makuha yung mga projects. Ngayon na lang yan napunta, tumapang na sila dahil through the years, almost 10 years, nobody was stopping them. Napaka-corrupt ang ombudsman. So, lumakas ng loob nila hanggang gumawa na sila ng ghost project mismo. Samantala, dati, substandard project at acquired through correction. Yun na nga, ito na nga kay kina Bongo. But this is the origin. Sabihin na natin na walang ghost project doon sa 7 billion project ng company ni Bongo, pero ito ang origin, dito nagsimula lahat. Kaya dapat imbitahin talaga si Bongo ng ICI at dapat hindi pagbigyan yung kagustuhan niya na parang kindergarten student, samahan siya ni Daddy Bato and Mommy Aimee Marcos. Magko-call friend siya. So tulad ng sinasabi ni Senator Trillanes, let us keep the pressure going. We can help Senator Trillanes by liking this vlog para kung ma-viral ito, makikita ng mga ICI official na there really is a strong pressure for the ICI to invite Bongo kasi hindi pa nila nagawa yan ngayon. And also, share this vlog para makita rin nila na the public wants the ICI to invite Bongo. So hanggang dyan lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this pre-recorded vlog and see you in my next vlog.